paano namin ginawa ang aming IRIN analysis. At ako po si Noong Cyrus Aparece at narito po ang aking kasamahan na sina. Ako naman si Binibining Geraldine Sig. Ako naman, si Ginoong Glenn Bumas. Ako naman, si Ginoong Diamanteo Luna. Ako naman, si Ginoong Ginoong. Ako naman, si Mark Daniel Fernando. Ako naman si Bebe Milanis. At ako naman si Jamaica Ria L. Tukit. At ngayon, aking tunghayan at tatalakayin kung ano nga ba ang papel ng syllabus, TOS o Table of Specification, TQ o Test Questionnaire, at syempre kung paano natin kukunin ang P-value at D-value at meron din tayong mga interpretasyon sa bawat item. Binibili naman ka. At ngayon naman, hayaan nyo na ipaliwanag kung ano nga ba ang ibig sabihin ng syllabus. Ang syllabus ay isang pamuli ng dokumento na nagamitin sa pagkuko na nakaloob dito ang mga alalunin ng asignatura at mga tumatagdan natin. Ang syllabus ay dito natin mababase sa paggawa ng isang TOS. Dahil kapag walang syllabus ay magiging useless lang ang paggawa natin ng TOS o tinatawag natin disclosure. Pagpapatuloy, ibabahagi naman namin sa inyo kung gaano nga ba kahalaga o kung paano nga ba gagawin ang TOS. So sa TOS, hindi ka pwede basta-basta na lang na gagawa ka lang ng sarili mong learning outcomes. Kung hindi, yung learning outcomes na gagawin mo sa TOS, hindi dapat nakabase sa syllabus na gagamitin mo. Explain naman ang video ang decision. Paano ba ito gawin o paano ba ito namin ginawa? Unang-una ay hindi ka basta-basta makagawa ng isang disclosure na hindi mo binabase sa syllabus. Doon nakalagay ang lahat ng learning outcomes ng ating mga estudyante o ang ating mga ituturo. At doon ka rin sa syllabus kukuha ng iyong ilalagay sa ating TOS. Kaya naman ay makikita ko kung paano gumawa ng ilalagay sa TOS. Una-una ay kung ilan ba ang percent na ating unang layunin. Maaaring ito yung 50%. So 50%, itatimes na natin dito 50% yung ilan yung item na ating ilalagay sa ating TOS. So, sample, ang ating TQ ay pero 30 items. So, 50% times 30 items. Result is 6. So, dito sa taas ng syllabus ay mayroong nakalagay dito na preliminary analyzing. So, mamimili lang tayo kung saan natin ilalagay itong 6 na to. So, kung kunwari ilalagay natin yung 6 dito sa remembering. So, meron na tayo 6 na question dito sa remembering. So, yung support. So, dito no, right. So, 40% dito. Meron tayo 40%. So, itatype na natin yan sa 30 items. So, result yan ay result yan ay maaari na natin yung guide doon sa ating TOS, sa remembering, analyzing, o sa support doon sa ating TOS. Yun ang dapat natin tandaan kapag tayo ay gumawa ng TOS. Hindi tayo basta-basta lamang na maglagay ng questions na hindi nakabase sa syllabus at doon sa TOS. Maraming salamat din mo, Mark Jan. So ngayon ay natapos na
kalusugan na pag-compute ng D-value at T-value. So, halimbawa, kapag nakuha ng mga mag-aaral na score ay 0.00 hanggang 0.19, ibig sabihin nun ay ang ginawang test questionnaire ng guro ay napakahirap o kumbaga yung tawag natin na very difficult. Dahil hindi ito nasasagutan ng matalinong mga estudyante at iba pa. Kasi mahirap ito, kailangan ito ng mga higher order thinking. At kapag ang nakuha naman ng mga estudyante ay 0.19 hanggang 0.20 hanggang 0.39, ibig sabihin doon ay ang test questionnaire na ginawa ng guro ay mahirap lang. Hindi siya katulad kanina na sobrang hirap talaga. So, ulitin ko, pag 0.20 hanggang 0.39 na nakuha ng mga mag-aaral ay ibig sabihin doon ang test questionnaire na ginawa nyo ng guro ay mahirap. At ipagpatuloy ito ni Ginoong Kim sa iba pang At ngayon naman ay dumakang tayo sa ating resulta kung ang ating resulta ay 0.61 o 0.79. Kung 0.61 hanggang 0.79 ang resulta ay matatawag natin ang iyong test questionnaire na madali lamang. Dahil nakuha ng mga estudyante ang mga sagutan sa iyong test questionnaire na hindi sila gaano nahihirapan. Sa susunod kung 0.40 at 0.60 naman ay matatawag natin ito ang iyong test questionnaire ay katamtaman lamang o hindi gaano mahirap at hindi gaano madali dahil ito lang ang nakuha ng iyong estudyante sa iyong test questionnaire. At kung ang makuha naman ng iyong estudyante ay 0.80 hanggang 1, ang ibig sabihin nito na ang iyong test questionnaire ay napakadali lamang dahil halos nakuha ng iyong estudyante ang sagot sa iyong test questionnaire. Bilang resulta ng isinasagawang item analysis, natuklasan namin na sa kabuuang test questionnaire na aming binuo, may 3 item na kinakailangang ma-reject at 5 item na kinakailangang i-revise dahil sa pagiging mahirap nitong maunawaan ng mga mag-aaral. Sa Item Difficulty Index naman or IDI, napag-alaman namin na may mga tanong na halos walang mag-aaral ang nakakasagot ng tama. Gayon din, may mga item na nagpapakita ng halos magkakapareho ang nakuhang marka ng mga mag-aaral na may tataas at mababang antas ng kakayahan. So dahil dito, may ilang item na kinakailangang baguhin upang matiyak ang reliability ng test questionnaire na aming ginawa.